Kumusta? Naisip mo na ba kung ano yung pinakamabisang paraan para magbahagi ng isang mahalagang ideya o kaya paniniwala? Lalo na siguro kung, alam mo yung bago ka sa isang grupo o parang medyo may duda yung kausap mo. Kasi parang lumalabas na hindi lang pala sapat na alam mo yung sasabihin mo eh. May kinalaman din pala talaga yung paano mo sasabihin pati yung timing, no? Oo, sakto. Kasi may mga ideya tayong hawak ngayon galing sa isang babasahin. Ang title, The Artful Seed, Proclamation with Wisdom. At yung pinaka-metaphor niya, yung pagbabahagi ng mensahe. Specifically, yung ebanghelyo, yung good news sa Christian context, parang pagtatanim daw. Pagtatanim ng buto. Okay. Oo. At kailangan daw ng husay, tapos kailangan ng pangunawa dun sa lupa. Bale, yung tao na tatanggap ng mensahe. Gets ko. So, eto yung himayan natin ngayon. Paano ba yung sinasabing may respeto, yung pagpasok sa komunidad, paano itanim yung mensahe na may dunong, hindi yung parang pilit? Tapos, bakit daw ba ganun kaimportante yung pag-intindi sa konteksto ng kausap? Tara, simulan na natin tong paghuhukay. Isa sa mga unang binabanggit dito, malakas yung statement hindi ka makakapagtanim ng buto sa lupang hindi mo pa nahahawakan. Grabe yung imahe nun, no? Parang sinasabi kailangan mo munang bumuo ng tiwala. Oo, tiwala muna. At saka unawain mo rin muna yung rhythm, yung parang natural na takbo lang ng buhay sa lugar na yon, yung daloy nila, bago ka pa man mag-share. Okay, so relationship building muna. Tama? At konektado dyan, yung konsepto ng person of peace. Hango to sa Luke 10 sa Bible. Ito raw yung tao sa loob ng komunidad na parang bukas yung puso at isip, na posibleng siya yung maging tulay mo sa iba. Yung paghahanap daw sa taong ito, na hindi basta-basta kailangan ng discernment, ng panalangin, mas mahalaga daw yon kaysa yung, alam mo na, pasok ka lang, tapos salita ka na lang kagad kung kani-kanino. So hindi siya parang shotgun approach, no? Kailangan talagang may mahanap kang parang receptive muna. Sure. Dito na siguro papasok yung sinasabi mong parang hardinero. Eksakto. Kasi sabi dito sa material, yung pagpapahayag daw, hindi dapat parang broadcast lang. Yung isisigaw mo lang sa lahat, walang pinipili, ang tawag nila dito, intentional sowing. Sadya talaga, may plano, kailangan mong kilalanin yung lupa. Oo, yung tagapakinig, yung kultura nila, pati yung kahandaan nila. Parang yung sinasabi sa Proverbs 18:13, di ba? Yung mangmang daw, yung sasagot ng hindi pa nakikinig. Unawa mo na. Makes sense. At binigay ngang example si Jesus, no? Pansinin daw natin, hindi raw pare-pareho yung approach niya. Oo nga eh. Sa mangingisda, ang gamit niyang kwento tungkol sa lambat. Sa magsasaka naman, tungkol sa buto, sa ani. Tapos pagdating sa mga eskolar, iba na naman mas malalim na usapan. Talagang inaangkop niya. Ito raw yung masterclass sa contextual seed sowing, sabi nila. Nakakabilib yung ganong pag-a-adjust, no? Hindi talaga one size fits all. At dito ngayon, papasok yung konsepto ng contextualization. Nililinaw din dito na hindi raw ito yung ikokompromiso mo yung katotohanan o babawasan mo. Hindi ganon. Okay. So hindi pagbabanto. Ano siya? Paglilinaw daw. Para siyang pag-aalis ng mga hindi naman kailangang balakid. Yung mga cultural baggage ba, na hindi naman parte ng pinaka-core message. Para mas madaling maintindihan yung pinakaubod. Parang si Paul daw sa Athens. Yung sa Act 17? Oo, yun nga. Nagsimula siya dun sa altar nila para sa unknowing God. Ginamit niya yun para makakonekta, para maitulay yung ebanghelyo sa sitwasyon nila. Galing nun. Oo nga, no? Tapos, may binanggit din tungkol sa soil discernment, yung parang kakayahan mong makiramdam kung kailan ba dapat magtanim or kailan dapat magdilig or baka kailangan mo na maghintay. Yung timing ulit. Oo, kailangan daw dito ng pagpapakumbaba, tapos tiwala sa proseso. Parang yung magsasaka na naghihintay lang ng ulan, 'di ba? Sabi sa James 5:7, kasi hindi naman lahat ng lupa handa agad. Tama ka dyan. At yung pagkilala sa lupa,
Hindi lang sa kahandaan, kundi pati sa kung anong klase ng approach ang mas babagay. Dito pumapasok yung sinasabi sa material na pagkakaiba ng paggamit ng kwento, yung narrative, kumpara sa diretsong pahayag, yung propositions. Kwento versus paliwanag na direkta. Oo, maalaga raw malaman kung alin yung mas tatatak dun sa kausap mo o sa kultura nila. May mga tao kasing mas nadadala sa magandang kwento, di ba? May iba naman, gusto yung diretso, logical. Parte pa rin yan ng pagiging matalinong hardinero. Ang linaw. So, grabe, buong proseso pala talaga to, hindi lang basta salita ng salita. Sining talaga siya. Kailangan ng dunong, pasensya, tapos kilalanin mo yung kausap mo, intindihin mo yung mundo nila. Parang hardinero nga, kilala niya yung bawat halaman, yung lupa niya. Oo, at para sa iyo na nakikinig ngayon, isang tanong siguro para mapag-isipan mo. Sa mga pagkakataon na kailangan mong magpaliwanag o magbahagi ng paniniwala mo, paano mo kaya mapapatalas yung kakayahan mong kilalanin muna yung lupa, yung kausap mo bago ka magtanim? Ano mga pwede mong gawin para makakonect muna kayo? At iwan namin sa iyo itong isang huling parang palaisipan galing sa material. Sabi dito, yung pinaka-critical na moment daw, hindi pa yung mismong pagsabi mo ng mensahe, kundi yung pinakaunang sandali ng interaction nyo, yung pagbuo pa lang ng ugnayan. Bago ka pa man magsalita, ano na kayang sinasabi ng presensya mo, ng pakikitungo mo? Ayan, isang bagay na pagnilayan natin hanggang sa susunod nating paghimay.